Nagbabago ang kalagayang militar sa Europa sa ating harapan. Maraming bansa sa kontinente ang tumataas ang gasto sa depensa, namumuhunan sa makabagong kagamitan, at naghahanda sa posibleng digmaan. Nakita nila ang malupit na pananakop ng Russia sa Ukraine, kaya gusto nilang maghanda kung sakaling umatake si Vladimir Putin sa ibang bansa. Bilang isa sa pinakamalapit na bansang kasapi ng NATO sa kasalukuyang labanan, ang Poland ay isa sa pinakaaktibo sa kanilang paghahanda. Binububuo nila ang tinatawag ng ilang eksperto na pinakamakapangyarihang hukbo ng tangke sa Europa at ginagawang realidad ang pinakamasamang bangungot ni Putin sa mismong hangganan ng Russia. Kamakailan masusing sinuri ng mga eksperto ng Army Recognition ang mga puwersa ng tangke sa Europa. Tiningnan nila ang bilang ng mga tangke na kasalukuyang meron ng bawat bansa, pati na rin ang mga paparating na order na inaasahang darating sa susunod na mga taon. Kasama ang pinakasikat na mga uri ng tangke sa kontinente at kung aling fleet ang may pinakamalaking chance sa laban sa posibleng pananakop ng Russia. Ang kanilang pananaliksik ay nagbunyag ng ilang nakakaintrigang mga trend at malinaw na napatunayan na hindi nagbibiro ang Poland pagdating sa modernisasyon ng kanilang militar at pagtatanggol ng kanilang mga hangganan. Kaya tingnan natin ang mas malapitan ng datos. Sa kasaysayan, isa sa mga pinakasimpleng paraan para ikumpara ang lakas ng puwersa ng tangke ng dalawa o higit pang mga bansa ay ang simpleng pagtingin sa laki ng kanilang mga fleet. Hindi lagi mas malakas ang mas maraming tangke. Pero malaking tulong kung may ilang daang tangke kaysa ilang dosena lang. Sa bilang, hindi nangungguna ang Polonya. Pero malapit na rin itong mangguna. Ayon sa datos ng Army Recognition, ang Turkiya ang nangungguna na may tinatayang 2,381 na tangke sa kabuuan. Ang Gresya ang pumapangalawa sa ranggo na may kahangahangang 1,385 na tangke. Para sa paghahambing, mahalagang tandaan na tinatayang may 2,600 at 40 na tangke ang kasalukuyang pinapatakbo ng Estados Unidos, habang nangunghuna naman ang China sa pandaigdigang ranggo na may humigit kumulang 4,700 tangke. Mayroon ngayon ang Rusya ng 3,400 at 60 tangkeng nasa aktibong serbisyo, at tinatayang 2,100 mas matandang tangke na nakaimbak pa rin sa mga pasilidad, karamihan mula pa nung Unyong Sobyet. Ayon sa pinakahuling datos, pangatlong Polonya sa Europa na may halos 900 tangke. Gayunpaman, may hakbang ang Polonya para bumili ng mga tangke na magtataas sa kabuong bilang nila sa 1,800 hanggang 1,900. Dahil dito, mahigitan ng hukbo ng Poland ang Gresya at halos lahat ng bansa sa Europa. Halimbawa, ang Alemanya, na ngayon ay nag-upgrade ng militar matapos ang dekadang pagtigil, ay may 313 tangke lang. Ganon din ang kwento sa ibang malalaking bansa sa kanlurang Europa. Ang Pransya ay may humigit kumulang 200 tangke halimbawa, habang ang United Kingdom ay bahagyang mas mataas na may 213. At ang Espanya ay may mga 274. Ang mga fleet na ito ay maaaring mukhang maliit kumpara sa libu-libong tangke ng China, Rusya at Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto ng Army Recognition, hindi lang dami, kundi pati kalidad ang mahalaga sa makabagong fleet ng tangke. Ang isang bansa tulad ng Rusya halimbawa, ay tila may napakalaking puwersa ng tangke na halos imposibleng pantayan sa laki kung titingnan mo lang ang mga numero. Kapag sinuri mo ang detalye at ang mga tangke na gamit nila, marami dito ay luma at wala na sa modernong pamantayan. Kulang sa mahahalagang katangian at teknolohiya na meron ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Ipinapakita ng ulat halimbawa na malaking porsyento ng fleet ng Rusya ay binubuo na ngayon ng mga lumang modelo tulad ng mga T-55 mula pa sa panahon ng Soviet, T-62, mas matatandang bersyon ng T-72 at T-80 kasama ng mga mas bagong modelo tulad ng T-90. Marami sa mga tangke tulad ng T-55 na inilabas matapos ang ikalawang digmaang pandigdig ay dekada na ang tanda at halos wala ng silbi ngayon sa labanan. Ganon din ang masasabi sa T-60, 2 at iba pang pangunahing tangke ng labanan ng Rusya o mga MBT. Sa fire control, survivability, digital integration, at iba pang mahalagang sukatan, malayo nang napag-iiwanan ang mga tangkeng ito kumpara sa top models ng Europa, Asia at Hilagang Amerika. Kahit kaya pa ng Moscow na makapagpalabas ng napakalaking bilang, hindi na yon kasing halaga ng dati. Dahil ang pagkakaroon ng tunay na malakas na puwersa ng mga tangke ngayon ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng fleet na nasa 4 o 5 digit ang laki. Mahalaga na ang iyong fleet ay may makabagong kakayahan.
Mahalaga na ang mga tangke ay kayang makipagsabayan sa makabagong larangan ng labanan na may pinakamataas na antas ng survivability, kahandaan sa labanan at digital integration para makapag-ipon at makapagbahagi ng datos sa iba pang mga sistema at unit na nagbibigay ng impormasyon sa mga estratehiya at nagdadala ng mahalagang taktikal na kalamangan sa gitna ng labanan. Naunawaan ito ng mga lider militar ng Europa, kaya kahit maliit sa papel ang kanilang mga fleet, mas malakas ang mga ito kaysa sa inaakala. Ang fleet ng Alemanya na may 313 na tangke halimbawa ay binubuo lamang ng mga Leopard 2. Itinuturing ng maraming eksperto sa mundo ng Leopard 2 ay isa sa pinakamagaling, kung hindi man ang pinakamahusay, na tangke ngayon dahil sa halos perpektong disenyo nitong nagbibigay ng balanse sa firepower, mobility at proteksyon ng crew. Ilan lang ang mga tangke sa mundo na kayang tumapat sa Leopard 2 na may 1,500 horsepower na diesel engine na nagpapahintulot dito na umabot sa bilis na 70 kilometro kada oras o 43 milya kada oras. Bukod dito, ang advanced na optika at 120 mm smoothbore cannon nito ay tumutulong tumama ng eksakto sa mga target hanggang 5 kilometer o 3.1 milya kahit gumagalaw. Taglay rin ng tangking ito ang mga bentahe ng modular multilayer armor na patuloy na ina-upgrade, pati high-end fire control, thermal imaging, at digital battlefield management technology. Ang Pransya, sa parehong paraan, ay may maliit ngunit makapangyarihang fleet na may 200 ng sarili nitong mga Leclerc na tangke, kabilang ang 51 unit na na-upgrade na sa pinakabago at pinakamahusay na XLR standard. Bagamat hindi laging nangunguna ang Leclerc sa listahan ng pinakamahusay na MBT, nananatili itong mabagsik na armor na mahirap talunin, kilala sa mobility, high-tech fire control systems, at mabilis na autoloader. Isa ito sa pinaka-responsive na Western tanks na ika-21 siglo, nilagyan ng modular armor para sa madaling pagkukumpuni, pag-upgrade, at maintenance sa aktwal na mga kondisyon ng labanan. Sa UK naman, halos pareho rin ang sitwasyon. Ipinagmamalaki ng British Army ang 213 Challenger 2 tanks at patuloy na lumilipat sa susunod na henerasyon na Challenger 3 standard. May bagong mas malakas na kanyon, mas matibay na armor, at mas advanced na sensor suite. Kaya pumapantay ang fleet ng tangke ng bansa sa mga kasabayan nito. Sa buong Europa, makikita ang parehong pattern, kung saan maraming bansa ang may maliliit, ngunit matitibay pa rin puwersa na akma sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Ang Espanya ay may 200 at 11 Leopard, 2 at 55 Leopard, 24 na tangke, pumubuo ng balansing at makabagong puwersang nakabalute. Ang Italia ay may 150 ng sarili nitong CE sa Ariete ng mga tangke. Ngunit nagsusumikap itong imodernisa ang kanilang fleet gamit ang mas advanced na mga bersyon. Habang ang Netherlands, matapos ang ilang taon ng pagpapatakbo ng walang sariling fleet at pagsanib sa isang pinagsamang German-Dutch Leopard 2 unit na itinatag noong 2015, ay ngayon ay kumikilos upang muling itatag ang sarili nitong kakayahang nakabalute sa pamamagitan ng pagbili ng 46 na bagong Leopard 2A na mga tangke. Samantala, ang Sweden ay may 110 STRV 100 at 22 na mga tangke na karaniwang itinuturing na kabilang sa pinakamahusay na mga bersyon ng Leopard 2 na ginagamit sa operasyon na yon. Bagamat neutral sa kasaysayan, malaki ang puhunan ng Switzerland sa Leopard 2 na may 134 unit na inangkop sa kanilang pambansang pamantayan. Sa mga bansang Nordiko, ang Finland ay may 200 pang Leopard 2 na mga tangke na binubuo ng ilang 2A4 at ilang 2A6 na bersyon. Habang ang Denmark at Norway ay may mas malilit na puwersa na may 44 na Leopard 2 A P2V at 36 na Leopard 2 A4 ayon sa pagkakasunod. Ang Portugal ay may fleet na 34 na Leopard 2 A6 na mga tangke, habang ang Austria ay may 53 na Leopard 2 A4 na mga modelo. At sa gitnang Europa, naroon ang Hungary na may 100 at 10 na Leopard 2 na mga variant at mga Soviet T-72. Czechia na may 58 na Leopard 2 A4 at mga na-upgrade na T-72. At Slovakia na may maliit ngunit balancing fleet na binubuo rin ng Leopard 2 A4 at mga Russian T-72. Habang papunta tayo sa silangan, dumarami ang T-72 at ibang Soviet-era na tangke na nakikita natin. Halimbawa, ang Romania ay may malaking fleet na 300 at 77 na tangke. Ngunit karamihan dito ay binubuo ng mga luma ng variant tulad ng T-55, AM, TR-85
at TR-85M1. Sa Serbia, mayroong 200 at 29 na tangke. Kabilang ang 100, 75, 84, 30-72 at isang maliit na batch ng 84 asisa. Kahit mas maliit o mahina ang ilan sa mga fleet na ito, marami ang nagpapakita ng pangangailangan at ambisyon militar ng kanilang bansa. Ang UK, halimbawa, isang bansang pulo, ay hindi naman talaga nangangailangan ng libu-libong tangke na nakatambak lang sa lupa. Pero meron pa rin silang sapat na bilang ng mga high-end na modelo na handang gamitin kung kinakailangan. Iba naman ang pangangailangan ng Poland. Dahil katabi lang nito ang Ukraine, kailangan nilang maging handa sa parehong uri ng pananakop na naranasan ng Kiev noong 2022. Kailangan nilang palakasin ang hukbong lupa para harapin ang daan-daang tangke at armored vehicles ng Russia, pati ang 10,000 sundalong rumaragasa sa mga hangganan nito. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang maliit na fleet na may ilang daang tangke lang. Sa kabutihang palad, ginagawa ng Poland ang lahat para ihanda ang sarili sa pinakamasamang posibleng mangyari. Bago tayo magpatuloy, ginagawa namin ang The Military Show para ipaliwanag kung paano gumagana ang kapangyarihan. Kung bago ka rito, mag-subscribe para updated ka sa susunod. Ngayon, hindi lang sa kalidad o dami ng tangke umaasa ang Poland, kundi sa pareho. Gusto na ng fleet na hindi lang binubuo ng pinakabagong makabagong modelo, kundi gusto rin nilang tiyakin na sapat ang laki ng kanilang puwersa para magdulot ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway. Gusto nila ng puwersang kaya makipagsabayan sa libu-libong tangke ng Russia na nasa serbisyo at sa libu-libo pang nakatago sa mga imbakan ng Soviet. Malapit na nilang makamit ang pangitain na yan. Sa ngayon, isa na sa pinakamagaling sa kontinente ang fleet ng mga tangke ng Polonia. Kasama rito hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 sa pinakamahusay na mga tangke sa buong mundo. Ang K2, Black Panther mula sa Timog Korea, ang MISA-2, Abrams mula sa Estados Unidos, at ang Leopard 2 mula sa Alemanya. Sa kabuuan, maaring asahan ng Warsaw ang 100 at 80 kadalawa Black Panther 100, at 17 MISA-2 Abrams, at dagdag pa ang 100 at 16 ng medyo mas luma pero mahusay pa rin na isang AISA Abrams na modelo, at 200 at 2 Leopard. 2 na may 100 at 5 ng 25 na variant at 77 ng 2 PL na variant. Mayroon ding 200 at 5 PT-70, isang tangke ang Poland at isang maliit, ngunit kapansin-pansin pa rin bilang na 46 na 72. Hindi masama ang puwersang yan sa kahit anong paraan, pero mas mataas pa ang inaabot ng Poland. Nasa proseso sila ng pagkuha ng dagdag na 1,000 K2 at K2 PL na tangke sa multi-billion dollar na kasunduan. Ang K2 ay itinuturing na pinaka-advanced na tangke ngayon at namungguna sa karamihan ng mahahalagang aspeto. Pagdating sa mobilidad, ang K2 ang pamantayan na hindi matapatan ng karamihan sa ibang tangke. Ginagamit nito ang in-arm suspension unit para madaling makatawid sa hindi pantay na lupa. Bagay ito sa maburol na tanawin ng tangway ng Korea at katulad na rehiyon sa mundo. Pagdating naman sa firepower, namamayani rin ang K2 gamit ang 100 at 20 mm55 smoothbore gun na may kasamang automatic loader na nagbibigay daan dito na makaputok ng hanggang 15 bala kada minuto kahit gumagalaw pa ito. Dahil sa advanced na radar at sensors nito, hindi lang malakas ang K2, napakatumpak pa, halos palaging tumatama sa target. Kaya rin mapaputok ng tangke ng Smart Top Attack Munitions ng Timog Korea, KSTA-M2, na lumilipad sa mataas na trajectory tulad ng artillery shell para tamaan ang manipis at mahihinang bahagi sa itaas ng mga tangke at armored vehicle ng kalaban. Dahil doon, hindi na mahalaga kung anong uri ng MBT ang makasalubong ng K2, halos palagi itong may kalamangan sa kahit anong uri ng one-on-one na labanan. Ang teknolohiya ng K2 ay ibang antas din. Totoo, madalas itong inilalarawan bilang isang gumugulong na supercomputer na may ilan sa pinaka-advanced na teknolohiya sa pamamahala ng labanan ng imbento na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na integrasyon at kakayahan sa pagbabahagi ng datos sa mga kalapit na unit tulad ng mga drone, sasakyang panghimpapawid at mga ground team. Walang silbi ang teknolohiya at lakas ng apoy kung hindi kayang tiisin ng K2 ang tama. Sa kabutihang palad, isa rin ito sa pinakamatibay na tangke gamit ang composite at explosive reactive armor at soft kill active protection system para kayanin ang direktang tama
putok ng malilit na armas, at pagkontra sa paparating na misil. Mas magaan at mas maliksi ang K-2 kaysa sa pinakamalapit na katunggali nitong Leopard 2 at M1 Abrams. Kaya hindi lang ito matibay, matatag, at technological na mas advanced, kundi nakakagulat din ang bilis nito. Kapag natuloy ang plano ng Poland, malamang silang makakaroon ng pinakamalaking fleet ng ganitong tangke. Halos 2,000 lahat. Bukod pa rito, dumating na ang mga unang batch, kaya nabibigyan na ng oras at pagkakataon ang mga crew ng tangke ng Poland para simulan ang pag-aaral sa mga sistema ng K-2 at pag-master sa marami nitong kapanapanabik na teknolohiya. Habang tumatagal, mas magiging bihasa ang mga crew na yon. Hindi na nakapagtataka na tinutukoy ng Army Recognition at iba pang military analyst ang Poland bilang may pinakamalawak na armor modernization sa Europa ngayon. Walang ibang bansang makalapit dito. Pag natapos ng Poland ang pagpapalawak, malalampasan nila ang Greece sa dami ng tangke at mapapalapit sa dami ng tangke ng Turkey. Mas mahalaga, magkakaroon sila ng mas modernong puwersa kaysa sa alinman sa mga bansang yon. At mas malaki pa kaysa sa pinagsamang puwersa ng lahat ng pangunahing bansa sa kanlurang Europa. Ito na ang pinakamalakas na puwersa, pinagsamang dami, suporta ng industriya at ganap na kakayahang mag-operate ng magkakatugma sa alyansa. Ang huling bahagi marahil ang pinakamahalaga at maaring ito rin ang bagay na pinakakinatatakutan ng Russia. Dahil, gaya ng binanggit ng Army Recognition, kapag tiningnan natin ang iba't ibang puwersa ng tangke na umuusbong at nagmomodernisa sa buong Europa, isang bagay ang nagiging malinaw. Paulit-ulit na lumalabas ang parehong mga modelo. Maraming bansa ang namuhunan sa Leopard 2 halimbawa, pati na rin sa Abrams. At ang ilan ay nagpahayag din ng interes na sundan ang halimbawa ng Poland at bumili rin ng ilang K-2. Kahit ang mga bansa sa silangang Europa at dating mga republika ng Soviet na matagal na umasa sa kanilang mga lumang inventaryo ng T-72 at mga katulad na modelo, ay lumalayo na sa ganitong uri ng mga tangke at pinipili na ang mga alternatibo mula sa kanluran. Malaking bagay yan para sa Europa bilang isang pinagsamang puwersa at para sa alyansang NATO. Dahil kapag ang buong kontinente ay gumagamit ng magkakapareho o halos magkatulad ng mga high-end na plataporma, mas madali para sa kanila na magtulungan sa isa't isa, pagsamahin ang kanilang lakas, at magpadala ng kanilang mga puwersa ng magkasama nang hindi na kailangan mag-alala tungkol sa mga issue ng compatibility o basta na lang nagkakagulo sa isa't isa. Dati, dahil iba-iba ang tangke ng bawat bansa, naging mahirap para sa kanila ang magtulungan sa totoong labanan. Ang dating magkakaibang lumang pambansang fleet, bawat isa ay may sariling kakaibang katangian, ay mabilis na napalitan ng isang nagkakaisang high-tech na European Armored Force na ayon sa Army Recognition ay kaya magsagawa ng tuloy-tuloy at matinding operasyon. Ibinibida rin ng ulat kung paano, kahit ng mga bansa sa kanlurang Europa ang may pinakamalalakas na ekonomiya at kaya nilang gumastos ng malaki para sa kanilang militar, ang balanse ng kapangyarihan sa Europa ay unti-unting lumilipat pa silangan papunta sa mga bansang pinakamalapit sa Russia. Ang parehong mga bansa na tinitingnan ni Putin at ng kanyang mga kasamahan sa Kremlin bilang pinakadirektang banta at posibleng target ng mga susunod na pananakop o espesyal na operasyong militar. Namangguna sa mga ito ang Poland. Matagal nang may mga bulung-bulungan at sismis tungkol sa posibleng plano ni Putin na dumaan sa Ukraine para salakayin ng Poland o gamitin ang kanyang kontrol sa Belarus para maglunsad ng pag-atake sa Poland. Putulin ang koneksyon ng mga bansang Baltiko, buksan ang ruta mula sa mismong Russia papunta sa exclave ng Kaliningrad, at subukan ang lakas ng NATO. Alam ito ng Poland. Alam nito na kung balak ng Russia na ituloy ang aksyong militar lampas Ukraine, siguradong target ang Warsaw. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa nito ang lahat ng kinakailangang hakbang para palakasin ang kanilang puwersa. Pinapalitan ng mga lumang sistema, pinalalawak ang bilang ng kanilang mga sasakyan, at namumuhunan sa pinakamahuhusay na tangke na kayang bilhin. Hindi lang tangke ang focus ng Poland. Umabot din sa halos 5% ang kanilang defense budget. Dahilan kaya namungguna sila sa Europa. Kasabay nito, pinalalawak din nila ang bilang ng kanilang mga sundalo, sinasanay ang mga sibilyan sa depensa at mga kasanayang medikal, pinapalakas ang kanilang mga estratehiya sa cybersecurity, at nagtatayo ng pambihirang sistema ng mga fortification sa kanilang silangang hangganan, ang tinatawag na Eastern Shield, na kinabibilangan ng mga bagong bunker, harang laban sa tangke, at mga sistema laban sa drone para maghanda sa posibleng hakbang ng Russia laban sa kanila. Habang maraming iba pang bansa sa Europa ang gumagawa rin ng mahusay na trabaho sa modernisasyon
at pagpapabuti ng kanilang mga militar, ang Poland ang nagbibigay ng pinakamagandang halimbawa sa lahat. Unti-unting nagiging makapangyarihang puwersa ito sa silangan, nagsisilbing panakot kay Vladimir Putin at hadlang sa mga planong pananakop, matibay na pader sa pagitan ng makinang pandigma ng Kremlin at alyansang NATO. At lalo pa itong titibay mula ngayon. Ngayon, maaari mong malaman pa kung paano maaring mangyari ang isang haka-hakang digmaan sa pagitan ng Russia at Poland sa video na ito, na tinatalakay kung paano nagkakaiba ang dalawang puwersya at kung ano ang maaring maging tugon ng mas malawak na mundo kung maglakas loob ang Russia na lusubin ang Warsaw. Bilang alternatibo, para sa pinakabagong balita tungkol sa sitwasyon sa Ukraine, panoorin mo ang video na ito na tumatalakay kung paano ang mga estratehikong drone strike ng Kyiv ang nagsindi ng mitsa na maaring magdulot ng pagsabog ng ekonomiya ng Russia sa wakas. At sa huli, para sa mas marami pang makabuluhang pagsusuri at ulat militar na batay sa katotohanan tulad nito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show ngayon.